Hi guys! So, ayan yung flower pala ng ating Anaconzerus, yung sunrise. Ayan, variegated Anaconzerus guys. Ayan, ang dami niyang flower, pero isa pa lang yung nag-open. So, nakita ko rin guys yung flower niya. Pink pala. Ayan. Color pink. Ayan. So, today guys, ay nagre-rearrange ako dito sa garden and ayan, ganoon pa rin naman yung itsura nitong nandito sa mga Echeveria succulent. Ayan. Ayan sila. So, dito, ginawa ko, pinasok ko yung isang dugong. Yan, kasi yung nandyan ay inakyat ko dito. Tapos si cheesecake, pinasok ko na rin, and this one. Yan, kasi nandun yan sa gilid. So, pinasok ko sila guys. And, yan, papakita ko sa inyo yung mga ginawa natin dito. Yung changes na ginawa natin dito sa garden. May kulang tayo ditong pots. Ayan, kasi nilabas ko na guys yung mga propagation natin ng mga purple delights. Yung mga cuttings na nandito sa area na to. So, natira dito yung ano natin, propagation natin. Mga leaf propagation to guys ng variegated purple delight. Ayan siya. So, siguro ilalabas ko rin to guys para doon na sila sa ulanan. And plan ko sana guys, itong mga malalaki ilalabas ko din sana. Kaso lang, ang bibigat nila. So, parang hindi ko na kaya yung buhat-buhat palabas. And baka kasi wala na namang tigil yung ulan dito sa mga susunod na araw. Ma-overwater itong ating mga big pots. So, I decided na ilabas na lang yung mga cuttings propagation ko. So, mga ano na yun, mga stable na. Kaya, pwede na silang ilabas. So, hindi ko lang nilabas guys itong ating mga variegated super balm. Ayan. Tapos, yan si silver balm and variegated super balm. Ito mga lipropa to guys ng ating peach now and murasaki. So, pinagsama-sama ko na sila lahat. And this one, hindi ko rin nilabas. Pero yung ibang var ko guys na ganito, may variegated. And then yung isang propagation ko rin guys ng mga from variegated purple delight ay nilabas ko din. So, ayun, doon muna sila guys sa labas kasi talagang punong-puno na dito sa garden, and pinag-iisipan ko kung ano yung ilalagay ko dito sa area na to para mabawasan yung mga nasa lupa natin ng mga succulents. So, yun, pinag-iisipan ko guys. Ano yung pwede kong mailagay doon banda. Ayan, hindi pa ako tapos guys. Pero nakapagwalis na ako dito. Ayan. So, hinihingal pa ako. Ayan, nalinisan ko na rin dito guys, and ayan, nalagyan ko na siya ng, ayan, yung mga sako guys na mga used na, yung mga nilagyan yan guys ng rice hull. So, nilagay ko dito para kapag umulan, hindi sila mga wisik ng putik. So, hindi sila madudumihan. And, hindi na to madulas kapag inapakan. And, kakaulan lang din dito guys. So, pero hindi naman lumakas ng sobra. So, ano lang, ambon lang guys. And, ayan na yung nagawa natin dito sa garden. Ayan. Sobrang dami pala guys ng mga cuttings propagation ko ng purple delights. And may mga lipropa tayo dyan. So, yung mga lipropa ko, ayan o. Yan, yan. Pakita ko guys sa inyo malapitan. Ito, mga lipropa. Ito, may kumain na naman. Doon to guys kasi sa kabila nakaraan, ito yung kinain. Pinugot ko. Ayan o, mga pinugot. Yan. Tuyo na yan guys kasi matagal-tagal ko na siyang napugot pero hindi pa rin nagbibaby. Ayan siya. Ito din pala, pinugot ko rin pala to. Pero, ano, kinain na naman siya guys. Kasi, pinugot ko siya kasi may vacant. So, matangkad na naman na siya guys. So, pinugot ko na lang siya. Ayan. So, kapal yan siya dyan guys sa pot na yan. So, ano na nga tong pot na to? Ano na, yung malambot na. Kaya nasira na yung dito sa top niya. Ganito yan eh. Yan. Nasira na yung top niya. So, hinayaan ko na lang guys. Hindi ko na siya nilipat pa. So, ayan o. May kinainan. Siguro snail na naman guys yung kumain dyan.
Ayan, ito mga lipropa natin. Ito yung mga cuttings propagation natin guys. Sobrang lalaki na nila. Ayan. And malalaki naman na talaga to guys yung nakat natin. Kasi ang lalaki ng heads ng mga purple delights natin na nasa big pot. So, mas lumaki lang sila guys. Ayan o. Kasi, nung nakat natin siya, ay dito pa lang yan siya guys. So, kaso naging etiolated kasi siguro nakukulangan sila sa sunlight dun sa gilid. Kasi yung sa gilid guys, di ba malalaki yung pot ng katapat nila. So, hindi na sila masyadong mainitan doon kapag morning and hapon. So, tanghali lang talaga guys. Pero, tingnan nyo naman guys, oh. Ayan. So, kung gusto nyo mas mabilis tumangkad ang inyong mga succulents guys, ay ilagay nyo sa medyo malilim na area. So, nainitan pa rin, pero yung malilim lang, konti lang. Yung medyo malilim lang talaga. Mabilis sila guys tumangkad kasi nag-i-etiolate sila. So, yung paraan na yun, mas mabilis tayo makapag cuttings sa kanila. Kung gusto nyong paramihin ang inyong mga succulents or gusto nyong magpa-trail ng mga succulents, mabilis yung ganoon na paraan guys. Papa-etiolate nyo siya, tapos kapag etiolated na siya at matangkad na talaga, mahaba na yung stem niya, doon nyo siya guys i-introduce undi-undi sa sunlight and makikita nyo yan guys, ang ganda niya. Kasi magiging compact na yan guys, yung new rosette niya. So, kikita nyo yan, nagtitrail na, ang ganda. Ganon guys yung sikreto para mapatrail natin yung mga succulents natin ng mabilis. Ayan, kasi kapag nasa initan talaga sila, matagal humaba yung kanilang stem kasi compact na compact yung kanilang mga leaves. As in, magkakadikit. Ito medyo nag-etiolate talaga sila guys. Oh. Pero ang ganda pa rin. Oh. Yan, kasi medyo malilim na dun banda sa gilid. Yan, tatakpan sila ng mga big pots. Ayan, lalaki guys. So, ito yung mga lipropa ko din to. Nasa gilid lang yan guys ng greenhouse natin. So, hindi siya nababasa. Nabasa yung iba niya nung bagyo ata yun guys. And, nalusaw yung iba. So, nag-add ulit ako ng konting leaves dyan. And, ayun, nabuhay ulit guys. Ayan. Ito, yung sinasabi ko sa inyong leaf propagation ko ng variegated. Yan guys. So, ito, wala na akong nito. So, yung mga pots na mga white, pinataob ko. Yan, itatapon ko na sana. Kaso lang, pinataob ko siya dyan para hindi lang siya nakadirect doon sa sako. Kasi kapag may pumuntang, guys, yung worm, baka pumunta sa pot nila. So, ganun yung ginawa ko. Ayan. Gaganda nila, guys, oh. Ayan. Kaso, mahirap dumaan dito. Kasi, siksikan na naman. Ayan, oh. Ang ganda ng color nito, guys, oh. Ayan, naulanan sila pagkatapos nating ilabas. Ayan. Ito yung cuttings propagation ko ng Murasaki. Ayan, guys, oh. Ang laki na naman niya. And matangkad na naman yan siya, guys, oh. Ayan. Ito, yung ating variegated. Ayan. Nilabas ko rin dito. Tapos yung ating peach snow na parang Murasaki na din. And this one din guys, purple delights. At ayun, purple delights din. Tapos yung natin, nilagay ko dyan, yung variegated natin na lactea. Yung white ghost. Ayan, ito yung iba guys. Ayan, dito yung iba, pupunta dun. So, ang dami nila, as in. Itong mga ito guys, naayos ko na rin and natanggal ko na rin yung mga natin dito. Pero hindi ko pa guys nawalisan. Siguro saka na muna guys kasi pagod na talaga ako. Ayan, so tinapos ko lang talaga. Pero dito guys nakapagwalis na ako. Ayan. So nilalagyan ko lang talaga sila ng sako para kapag umuulan hindi na puputi kapag nag-aapak ako. And yung tilamsik guys ng ng tubig ulan kapag bumabagsak sa lupa napupunta sa mga pots natin. So, ang dungis talaga tingnan. So, ito, sana, hindi siya magsidungisan. Kasi, mga white pots to. So, mahirap yung white pots, guys, kapag nasa rain or shine. Tapos, wala tayong maayos na patungan kasi talagang nadudungisan talaga sila. Ayan. So, dito tayo. Yung mga dito ko, guys, ay
pinasok ko yung iba, kaya kumunti yung dito banda. Yan, nawala yung dito banda. Yung mga naka, ano dyan sa gilid. So, wala. Pinasok ko sa loob. Yan, may vacant pa nga tayo sa loob and pinag-iisipan ko kung ano yung pwedeng ilagay ko doon. Yan. And, ayan. Okay na sila dito, yung mga propagations natin. So, yan sila guys, oh. Ayan, yung palang mga white pots natin, ayun, naayos ko na din sila lahat guys. And, yun nga lang, madumi sila kasi nga, may mga lumot na sa katagalan nilang nakasabit dyan sa rain or shine na yan. So, may mga lumot na talaga. Pero, kapag nagkaroon ng time, pwede nating linisan yan guys. Try ko lang kasi talagang nakakapagod talaga guys, lalo na kapag maglilinis tayo ng mga pots, talagang sobrang nakakapagod. Ayan, etong net ayusin ko pa to, iakyat ko pa yan guys, so kasi medyo bumaba siya, so dahil yan sa hangin ng bagyo. So eto guys, so ang baho dito kasi may namukad ka dito. Charan! May mga langaw pa guys. Oh, diba? Pinupuntahan sila ng langaw. So, para mawala yan, pwede nating i-spray ng water para mawala yung amoy niya. Ito nga sana, plan ko siyang ilagay dun banda sa gilid na yun. Yan, dito banda or dito. Kaso lang, iniisip ko, ano ilalagay ko dito? Medyo malilim kasi yung area na to. So, hindi pwedeng, lagyan ko siya ng succulents. Kasi, kapag ganito naman guys, yung ilalagay ko, nakakalbo kapag walang init na maayos. So, hindi ko na lang siya ginalaw dyan. Ayan. So, yan lang guys, yung ginawa ko dito sa garden. Hindi pa rin ako tapos kasi yung dito banda, inaayos ko pa rin to guys. Kasi kinuha ko yung ibang succulents dyan. Ayan. O, diba, nakapaglinis na rin tayo. Sa labas, maglilinis pa rin ako kasi marami pa rin kalat. Pero, at least yung dito guys, naayos ko na rin. Ayan. So, paunti-unti, natatapos din yung ginagawa natin dito guys sa garden. Ayan. Ito nga oh, sobrang kapal na ni dito. Ayan oh. Ano ba tawag nito? Nakalimutan ko tuloy. Ayan, ang bilis kasi nito mabuhay. So, kailangan nito ng diligo. Ito yung tuyo na itong natin. Variegated. Nakalimutan ko yung name nito. Marami akong mga house plants guys before pa talaga. Kahit anong halaman yung kinokolek ko dati. Orchids. Kahit aglonema. Lahat ng halaman na magustuhan ko ay binibili ko guys. So, ngayon, hindi ko na alam yung mga pangalan nila. Before, alam ko yung mga pangalan nila. Nung nakapokus na tayo guys sa mga succulents, na wala na ako ng gana mag-alaga ng mga ornamentals, na wala na yung ko sa kanila. Yung focus ko sa kanila guys, napunta talaga lahat sa mga succulents. Kaya naman, ayun. Dami-dami na ng succulents natin. So, that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!